kung hindi lang masama na patulan yung mga yun eh. Napatulan namin eh, inisip na namin sila kasi pag pinatulan namin yun, malaking gulo. Natin yung ano eh, Scarborough eh. Tapos sila, kahit na ultimo manguha ka na lang ng pang-ulam, nagagalit sila. Grabe mga utol, no? Diba mo? Mismo na yan sa mga mangingisda na nandun na nakakaranas ng pambubuli. Sipin mo, ano ba? Napakasimple at nakakaurat. Na sa teritoryo natin, na mangunguha doon sa ating karagatan, ay mangunguha lamang sila ng pangkabuhayan. Tapos hindi tayo yung hindi papayagan. Dapat hindi na... Ano ba yun? Paano ba yan? Hindi ko na maunawaan. Kasi dapat sila naman yung itinataboy natin dyan. Bakit parang baliktad yun nangyayari? Bakit? Ano ba? Hanggang kailan ito papayagan ng ating gobyerno? Hindi na ba nawalan tayo ng karapatan? Okay? Yung mga mangingisda natin doon, nakakainis isipin. So tama pa ba yung tayo pa rin yung umiiwas sa kanila? Sa loob ng ating nasasakupan? Hindi ba wala ba tayong pwede magawa dyan na aksyon? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Ito yung mga bagay na parang napakahirap paniwalaan, especially coming from China or Chinese government, mga utol. Hindi dahil sinisiraan natin ang integridad ng Chinese government, pero alam naman natin kung paano sila magpalabas ng mga fake news, mga pahayag o mga statement na talagang kabaliktaran ng mga tunay na nangyayari, partikular sa West Philippine Sea o sa pangaagaw nila ng teritoryo sa atin. Kasi ito mga utol, si Mao-Ning po yung spokesperson ng Chinese Foreign Ministry. Okay, kumbaga siya ay nagsasalita sa mundo para marinig kung ano ang statement ng mismong Chinese government. Mao-Ning, nakakagulat ito. Pauuwiin na lahat ng China Coast Guard. China gusto maipagbate. Kung pauuwiin nga nila, paalisin nila sa ating mga teritoryo, bakit hindi? Doon pa lang tayo dapat maniwala. Pero pakinggan na natin ito mula kay Melvs Castle. Pakisubscribe yan, pakilike na rin yung video. Game na. Nakakagulat ang balitang ito. We're sorry, President Bongbong Marcos Jr. Nais yan ipabatid ni Chinese spokesperson Mao-Ning. Panibagong panguto na naman ba to sa Pilipinas? Kasunod kasi yan ng panibagong insidenteng pangharas ng mga Pilipino fisherman sa Baho de Masinloc, Zambales. Dito nagpaabot ng paghingi ng pasensya ang tagapagsalita ng China. Sorry raw sa inasal ng kanilang Chinese Coast Guard. Mga utol matatandaan para magkaroon lang kayo ng karagdagan. Etong recent na pangyayari dyan sa Baho de Masinloc o sa Scarborough Shoal, kung saan yung mga mangingisda natin ay hinarang at sa pilitang pinasole yung mga nakuha nilang mga shells. Kumbaga itong mga mangingisda natin na nangingisda sa teritoryo ng Pilipinas sa pilitang hinarang at pinatigil itong mga China Coast Guard. So nagsorry nga ba ang China doon? Okay? Diba? Yun ang ating aalamin pa. Tuloyin muna natin. Ng China. Sorry raw sa inasal ng kanilang Chinese Coast Guard. Nais nga ni Spokesman na resolbahin agad ang hindi pagkakaunawaan. Sa huli, tila humihingi ng sorry ang China para buksang muli ang joint oil and gas exploration. Mautak talaga tong mga incheck na ito. Nang uuto para sa kayayaman ng kanilang bansa. Karma na kasi sa China ang patuloy na pagbagsak ng kanilang ekonomiya. 对于涉海争议，我们始终坚持通过谈判协商和平解决，通过制定规则和建立机制管控争议。在争议解决之前，通过共同开发，开展资源勘探与开采。 Parang ang hirap paniwalaan kasi, mga utol, no? Kasi kamakailan lamang, nung naalala nyo yung kinongratulate ni President Bongbong Marcos, etong Taiwan President, yung bagong Taiwan President-elect, na si Lai Ching-te, di ba parang kinundi na siya ng China. Na para, ang dating pa nga, ininsulto tayo mga utol, ininsulto ang ating Pangulo. And to check dun sa pang-iinsulto na yon, eto po yan para mabasa lamang natin mula sa Dunya News. China warns Philippines not to play with fire over President Taiwan's remark.
So, ito yung malinaw na pang-iinsulto ka sa atin dahil ito yung sinabi niyo. Mahaba, medyo mahaba, no? The relevant remarks of President Marcos constitute a serious violation of the One China principle, a serious breach of the political commitments made the Philippines to the Chinese side, and a gross interference in China's internal affairs. Spokesperson Mao Ning. Utol, lilinawin ko lamang para sa mga hindi nakakaalam. Yung pong nasabing mensaheng sinasabi nito nila ni Mao Ning ng China, ito po'y kinongratulate lamang niya talaga yung Taiwanese president. Walang ibang nakalakip na mensahe. Okay? Strong ties lang, ekonomiya, pero congratulatory lang talaga yon. Tapos minasama na yun ng China at ito yung pinaka-insulto dito. We suggest that President Marcos read more books to properly understand the ins and out of the Taiwan issue, so as to draw the right conclusion. Yan po ay isang insulto sa ating Pangulo. Tapos ngayon, pagkatapos ng pangyayari na to, binira naman ng China Coast Guard nila yung mga Pinoy natin mangingisda. So paano pa? 'Di ba? So anong masasabi nyo dyan mga utol? Nagalit nga rito ang ating Secretary of Defense. Marami mga senador ang nagalit sa sinabi na ito o tinura na ito ng Taiwan, ng China, para sa ating Pangulo. Pero ang ating Pangulo ay nanatiling tahimik at hindi nagsasalita sa issue na yan. Okay? So ngayon, hinihingi nila na maayos yung dispute. Bago nila hingiin yan, maging umasal muna sila ng tama sa mga klase ng kanilang mga ginagawa, di ba? O, tuloy muna natin para marinig pa natin itong mga sasabihin itong lintik na to. 我想再次重申的是，菲律宾同有关国家发展同盟关系，不得损害中方在南海的合法权益。 Ikwinento naman ng isang mangingisda ang harassment ng China Coast Guard. Gustong-gusto na raw nilang laban. Teka lang, balikan lang natin mga utol ito. I want to reiterate to the Philippines development of alliance and military cooperation with relevant countries. 我想再次重申的是，菲律宾同有关国家发展同盟关系，不得损害。 Should not undermine China's lawful rights and interests in the South China Sea. Lawful rights daw. 'Di ba? Ganun pa rin naman eh. Yung pa rin yung dinidiin nila. Ang dinidiin nila, amin yan. Kami may karapatan dyan. Umalis kayo dyan. Ganun. Kaya hindi talaga mangyayari para kay ko. Hanggat ganyan yung kaisipan nila, hindi mangyayari na magkaasundo kasi gusto nilang kuhain yung West Philippine Sea sa atin. Papayag ba tayo mga Pinoy? Sige nga. Pa-comment nga yung opinion nyo. Tuloy natin. Loko no? Ikwinento naman ng isang mangingisda ang harassment ng China Coast Guard. Gustong-gusto na raw nilang labanan ang mga Chinese. Pero natatakot sila dahil armado ang mga ito. Sa kagustuhan nilang hindi na lumala ang tensyon, itinapon na lang nila ang kanilang mga huli. Grabe, Talagang no? kaawa-awa ang sitwasyon ng mga mangingisda. Sabi ko, this is Philippine territory. Sabi ko, go away, sabi ko sa Chinese. Hindi na umimik. Kasi mangot lang, sir. Kung hindi lang masama na patulan yung mga yun Napatulan namin inisip na namin, sir. Kasi pag pinatulan namin yun, malaking gulo. Natin yung Scarborough Tapos sila, kahit na ultimo manguha ka na lang ng pang-ulam, nagagalit sila. Grabe mga utol, no? Diba mo? Mismo na yan sa mga mangingisda na nandun na nakakaranas ng pambubuli. Sipin mo, ba? Napakasimple at nakakaurat. Na sa teritoryo natin, na mangunguha doon sa ating karagatan, ay mangunguha lamang sila ng pangkabuhayan. Tapos hindi tayo yung hindi papayagan. Dapat hindi na. Ano ba yun? Paano ba yan? Hindi ko na maunawaan. Kasi dapat sila naman yung itinataboy natin dyan. Bakit parang baliktad yun nangyayari? Bakit? Ano ba? Hanggang kailan ito papayagan ng ating gobyerno? Hindi na ba nawalan tayo ng karapatan? Okay? Yung mga mangingisda natin doon, nakakainis isipin. So tama pa ba yung tayo pa rin yung umiiwas sa kanila? Sa loob ng ating nasasakupan? Hindi ba wala ba tayong pwede magawa dyan na aksyon?
Alam natin ng mga Pinoy, gusto nang pumalag niya mga yan. Pero kailangan pa rin natin magbase doon sa aksyon ng ating gobyerno, pero doon sa mga maliliit na bagay, hindi maliit yung mga ganito. Yung hindi makapangisda yung ating mga mangingisda sa ating mga teritoryo dahil nandyan yung mga lintik na yan. Saan yan tutungo, no? Huwag na lang sila mangisda. Ano yun? Diba? So hindi ko na maiisip kung anong sasabihin ko na, dapat ba? Pero totoo, dapat itaboy ng mga otoridad natin yung China, yung mga China Coast Guard doon sa ating teritoryo. Lumabas kayo ng exclusive economic zone namin. Diyan lang kayo sa international waters para mapangisda yung mga natin. Gwardyahan natin itong mga mangingisda natin. Tignan mo, kakaawa naman, di ba? Ibabalik. Isipin mo, pangkain na nga lang daw ang kinukuha Bawal pa din. Matindi niyan, tol. Sa ating teritoryo yan. Grabe, no? Ano masasabi nyo dyan, no? Tuloy na natin. Yun lang sana. Panghulam lang naman namin, sir, Grabe. Narihan na, sir. Magandang mabawi yun, Mabalik sa atin, sir, yung karapatan sa Scarborough. Kasi nga yung karapatan doon, sir, nasa mga Chinese na Sila na nagbabantay doon, Kulang lang talaga ang barko ng Pilipinas para maprotektahan ang lahat ng mga mangingisda sa buong Pilipinas. Kaya posibleng pumayag na lang ang Pilipinas sa gusto ng Chinese government. Pero sa isang kondisyon, may aatras dapat ang lahat ng barko ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Papayag kaya ang China dito? Inamin rin kasi ni Chinese spokesperson Mao Ning na illegal ang kanilang ginawa ng Chinese Coast Guard. Nakuhaan rin kasi ng video na may hawak na baril ang China Coast Guard. Sa Baho de Masinloc nga ay isang tradisyonal na palaisdaan ng mga mangingisda. Kaya talagang illegal ang ginawa ng mga Chinese. Is illegal. To ask them to return itong mga huli nila and to be driven away is obviously a violation of the international. The trust and sincerity as a part of this government, we are very hopeful that there will still be positive impacts to make sure that there will be de-escalation of tension in the West Philippine Sea and that our issues with the People's Republic of China will already be settled peacefully. Pero kung ang ibang Pilipino kaya ang tatanungin, papayag ba kayong may pag-ayos sa China? Pero iaatras nga ang lahat ng barko mula sa kanilang bansa. Ano yung mga sabi nyo dyan, mga utol? Malala na yan talaga, sa totoo lang. Kawawa yung mga naghahanap buhay dyan sa mga karagatan na yan kasi hindi sila makapaghanap buhay o hindi sila makakuha ng mga dapat nilang kanila. Okay? Ang mga Pinoy. Dapat sa atin na pupunta yung pinipigilan, no? Yung mga nananakop yung pumipigil. Tapos, pumapayag ang ating gobyerno sa katotohanan na hindi natin kaya yung China. Hanggang kailan yan? O ayaw natin ng gera, naiintindihan ko yung part ng ating government na sana maayos sa diplomasya pero yung ginaganyan yung mga Pinoy, di nakakasama talaga ng loob. So ano masasabi nyo mga utol? Natatawa ka na lang no? Sa sitwasyon natin. Kawawa naman yung mga. Pero shoutout po sa mga Pinoy natin. Mangingisda, nakakaranas ng mga yan. Kapit lang. May ginagawa naman ng ating gobyerno. Ngunit, kailan? Yun lang. Kailan natin mababawi o tuluyang magiging malaya tayo ng mga isda sa ating mga karagatan. Okay? Pa-comment ang inyong opinion. Maraming salamat, Melvs Castle. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pie Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Kaya yan yung isa sa mga rason kung bakit pilit kong tinututukan itong mga pangyayari na to hanggang hindi umaalis yung mga Chinese na yan. Itutuloy pa natin itong mga issue na nangyayari dyan sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Paki-share na lang itong video, paki-like, maraming mga utol para makarating sa mas nakararami. Maraming salamat po.